Proyekto Helmo. Kahit na yun man ang huling pagkikita nila kay Lola Inday, ay matagal-tagal din bago ito tuluyang nawala. Pero dito muna tayo sa bago pa nila nabalitaang nawala si Lola Inday. Hindi natapos ang pananalasa ng mga ganitong nilalang. Pero ang nakapagtataka sa mga nangyayari ay, bukod sa mga nananalasang mga ganitong uri, ay tila ba merong kumakalaban sa mga ito. Gaya na lamang ng nangyari sa isang kabarangay nila Tio Jose. Kalaliman umano ng gabi nang magkagulo ang lahat ng naroroong kamag-anak. Meron silang 6 na taong gulang na anak noon, babae. Nag-aaway umano noon ang mga magulang ng mga batang ito. Samantalang ang 2 kapatid naman ng batang babae ay nakatoka na maghugas ng pinggan at ang isa ay magigib. Ayon sa batang babae, habang nakadapa siya at naglalaro ay merong isang dalaga umano ang bigla na lamang dumungaw sa bintana nila. Tinawag siya. "Ne, gusto mo laruan? Eto oh, halika dito." Merong pinakita ang dalaga na isang ang laruan noon na hindi ko na maalala kung anong klase. Hindi ko na maalala yung pagkakakwento ni Lola Gemma. Nang lumapit ang bata ay bigla na lamang itong hinatak ng dalaga palabas ng bintana. At nang sumigaw ang bata ay saka naman nakita ng kapatid nitong nasa igiban ang kapatid na hinahatak nga ng nilalang na yon. At kitang-kita niya umanong pagkahatak sa kapatid niya. Bigla na lamang itong nawalan ng malay. At nang magsimula ng maglakad ang babae habang buhat-buhat ang kapatid niya na ito, ay unti-unti itong naging kawangis ng isang aso na naglalakad gamit lamang ang 2 paa. Dito na nagkagulo. Sumigaw na itong binata at siya namang labas ng kanyang tatay at nanay. Ang kanyang tatay ay merong dalang itak at ang kanya namang ina ay tumakbo sa pinakamalapit na kapitbahay para humingi ng tulong. Dali-dali namang sumunod ang binata sa kanyang ama. Mabuti na lamang at hindi gaanong mapuno ang lugar nila dahil kahit mabilis ang nilalang, ay nakikita pa rin nila ang dinadaanan nito. Hanggang sa ito na, sa dulo, kung saan sana ay papasok na ang nilalang sa gubat. Bigla na lamang umanong may lumabas doon. At gaya ng nakita nila Lola Gemma, kawangis din ito ng nilalang. Ang buong akala nga ng mga kaanak ng nakuhang bata ay kasama nito ng nilalang na yon. At yun na ang katapusan ng bata, pero laking gulat nila nang bigla na lamang nitong inambahan ng nilalang na kumuha sa bata. Dahilan para tumilapon ng batang babae palayo sa kanilang 2. At sa gulat nila, nagpambuno ang 2 nilalang na ito. Nagpaikot-ikot hanggang sa may inilabas na patalim itong nilalang na nagligtas sa bata. Dito na nagngangaawang parang asong baliw ang kumuha sa batang yon. Nagpumilit itong umatras at lumayo at muli silang naghabulan. Hindi maintindihan ng mga kaanak ng bata ang nangyari, pero 2 lamang ang ibig sabihin nun. Iniligtas o talagang nag-agawan sila sa pagkain. Pero kung nag-aagawan man, ang nakapagtataka ay kung bakit mas pinili ng nilalang na huling dumating ang habulin ang isang nilalang na kumuha sa bata, kesa ang tumigil doon at pagkainteresan ang batang walang kamalay-malay noon sa lupa. Diba? Mapapaisip din talaga kayo.
Pinagamot naman ng bata at bukod sa galos ay wala itong ibang naging karamdaman. Maliban na lamang doon sa pagtampong o pagkawala niya ng malay dulot ng dasal o bulong na ginawa sa kanya ng nilalang na muntik na siyang mabiktima. Nangyari pa ito ng ilang beses. Mga hindi natuloy na pangunguha ng mga nilalang. Pero kahit ganoon ay may mga pagkakataon pa rin talaga na merong nabibiktima. Bagamat halos puro hayop na lamang ang nagagalaw ng mga nilalang na ito, ay hindi pa rin nawala ang takot ng mga tao sa paligid. Kasagsagan ng init ng panahon noon, nang kumalat naman sa lugar nila Lola Gemma ang mga kumalat na katawan ng mga hindi kilalang mga tao. Unang nakita ay ang katawan ng isang dalagang nahanap sa gilid ng pangpang ng isang maliit na sapa. Ang hindi nila maintindihan ay yung medyo deformed umano ang pagkatao nito. Kumbaga, may mga parte ng katawan niya na mabalahibo, kagaya ng braso, ng leeg. May mga malalaki siyang ngipin at may ibang ngipin naman na normal. Ang leeg niya ay parang napaso na hindi maintindihan. Ang kalahati ng mukha niya ay halos parang maskara na ibang-iba sa forma ng kabilang katawan nito. Pagkatapos noon ay meron pang isang katawan na pinilit umanong ilibing pero nahalukay naman ng isang aso. Dahil tila mababaw at minadali lamang ang paglibing. Ganun na ganun din ang itsura ng deformities. Yung isa pang nakita ay meron namang mga latay sa katawan. At ang latay ay tila latigo. Tapos may pasu-pasu pa ang mga ito. Isinangguni nila ito sa kinauukulan. Mas naging mapagmatsyag ang mga tao noon pero ang napapansin nila, matapos ang 3 insidente ng mga taong pinatay na may kakaibang anyo sa katawan, kasabay nito ay ang biglaang pagkawala ng mga kakaibang nakawan at patayan ng mga hayop. As in biglaan talagang nawala, Sir Seth. Sabi pa nga ng aking Lola Gemma, ay mula nang makita ang pangatlong bangkay, tila ba umaliwalas na rin ang gabi. Ramdam na ng mga tao yung gaan ng hangin na ultimong yung mga hayop, mapaibon man, manok, pato, kalabaw at aso, tahimik na. Kampanteng-kampante na. Hindi katulad ng mga una na halos hindi makatulog ang mga aso nila sa kakaalulong ng mga 10 oras ng gabi. Kung sa iba, nagsisimula na ang katahimikan at pagiging kampante at dumadami na rin ang taong nasa labas kahit gabi. Naging iba naman ito para kila Lola Gemma, lalong-lalo na sa kanyang amang si Tatay Gomez. Isang araw ay pumunta ang kapatid ng Tatay Gomez nila na tawagin na lamang nating Tia Irene sa kanila noon. Ito yung tiyahin na nasa katabing bahay lamang ni Lola Inday. Hindi naman nag-aalala yung mukha nito pero pumunta lamang ito para magtanong kung nagawi na ba doon si Lola Inday. At yun nga, yung huling pagkakita nila Lola Gemma ay mga ilang linggo na rin ang nakakalipas noon. Matapos noon ay hindi naman na bumalik ang kanilang Tia Irene. Kaya naisip nila na baka nahanap o nakabalik naman na itong Lola Inday. Hanggang sa isang araw, ito na naman. Meron na namang pagpapakita ng isang sinasabing aswang. Bagamat ang pagpapakita nito ay kakaiba, may mga bitbit itong mga maliliit lamang na hayop kagaya ng mga biik, mga manok, pato o kung ano pa. Pero ni minsan, walang napapabalitaang nawalan ng hayop sa barangay nila Lola, maging sa karating barangay. Kasabay nito ay ang pagdalaw ni Tio Jose sa bahay nila Lola Gemma. At kagaya ng kanilang Tia Irene ay hinanap nito si Lola Inday. Alaman daw kasi ni Tio Jose
na itong si Tia Irene ay masama ang pakiramdam. Ilang araw na ang nakalilipas dahil hindi na niya ito nakikitang naglalako ng mga paninda. Pinuntahan niya ito kaya nalaman niya. Hinanap niya si Lola Inday para daanan pero wala ito doon. Sa 3 araw na pabalik-balik ni Tio Jose sa bahay ni Tia Irene para bigyan ito ng lugaw o ano na hindi naman kinakain ng pinsan niya, ay wala ding sinyalis na naroroon si Lola Inday sa kabilang bahay. Ang sagot lamang ni Irene ay hindi niya rin alam. Dito na naalala ng Tatay Gomez ni Lola Gemma na noong nakaraan lamang din, mga mahigit 1 linggo na ang nakalilipas ay nawala din itong si Lola Inday. Kaya nasaan yun, di ba? Sa pagkakataon na yun ay nagsimula na silang maghanap. Hindi nila pinasama ang Tia Irene ni Lola Gemma dahil nga hindi ito halos makabangon at makalabas noon. Nilalagnat ito. Habang tumatagal at habang paunti-unti na lamang ang mga kaanak na natatanungan nila na nakumpirmang wala si Lola Inday, ay mas lalong kinabahan ang Tatay Gomez ni Lola. Dito ay napapaisip siya. Meron siyang naaalalang nakapagbagabag ng kanyang pagkatao. Pero napaka-imposible nun. Maraming taon na ang nakalipas at maayos naman ang lahat. Kung ano yon, mamaya malalaman niyo. Halos sa mga kamag-anak na kalapit ni Lola Inday ang tulong-tulong na naghanap sa kani-kanilang mga lugar. Gaya nga ng sabi ko ay hiwa-hiwalay ang mga ito, kaya nagkanya-kanya silang hanap. Ultimong sila Lola Gemma, sila Wilson, mga pinsan nito ay may manakanakang nag-iikot-ikot para man lang makatsamba sa lola nila. Ipinagsangguni na rin nila ito sa mga may otoridad. Hanggang sa isang partikular na gabi noon, ayon sa kanilang Tio Jose, bigla umanong kumahol si Chippy at merong nagsisisigaw at nagtatawag sa bahay nila. At nang tingnan nila ito ay si Lola Yoli. Si Lola Yoli naman ay ang kapatid ng asawa ni Lola Inday, si Lolo Yusio. Medyo ka-close talaga kasi sila simula ng dalaga pa lamang ang mga ito. Nakarating sa kanya ang balita ng pagkawala ni Lola Inday noong hapon din na yon. Kaya naman dumiretso siya doon kaya ito ginabi. Wala naman siyang kaalam-alam na may sakit din si Tia Irene kaya naman nang masilip niyang walang ang katao-tao ang bahay ni Lola Inday. Saka ito dumiretso sa bahay ni Irene. Habang papalapit umano ito sa bahay, pansin niyang walang kailawan sa loob. Pero bukas ng konti ang bintana at meron ding awang ang pintuan. Inisip niya pa nga noon na baka lamang nagsilip o naghanap si Irene sa Lola Inday niya. Hanggang sa may narinig siyang ingay sa loob, Sir Seth. Para umano itong nagkakalkal ng kung ano at tunog humihingal pa na aso nun. Kaya naman sa pag-iisip nito na dahil nga naiwang hindi buong sarado ang bintana at pintuan, ay nakapasok ang aso o pusa sa loob. Noong mga panahon na yon, wala pang ref eh. Alam na mga taga-probinsya yan. Titakip lang yung ulam at swerte ka pa kung may basket kang pangsabit o panghanging doon sa taas ng bubungan nyo o kisame nyo. Subali ito na nga, Sir Seth. Kumuha si Lola Yoli ng pamalo nun. Una niyang nakita ay yung putol na sanga. Maliit lang. Pagbukas niya, Sir Seth, naabutan pa niya na umiwas yung hayop sa pinto. Yung tipong lumiko sa bandang kanan niya. Sobrang dilim umano at nangangamoy maasim sa loob ng bahay nito. Naakala mo may kung anong panis doon.
Napasabi pa si Lola Yoli noon na ano bang iniipon ni Irene noon. Kaning baboy. At wala naman siyang alagang baboy. Ganun nga kasi ang amoy sa loob. Nang idako niya ang tingin niya sa pinuntahan ng hayop na yon, sa gilid, dito na siya humiyaw. Dahil kahit may kadiliman, nakita niyang hindi hayop ang tumakbo papunta sa parte na yon. Dahil doon banda, nakaupo ng pabukaka si Irene. Ang mga kamay nito ay nakalapat din sa may sahig. Ang mga mata niya ay tila mata ng pusang nagbabaga kapag tinatamaan ng liwanag. At ang laway nitong parang tumatagas na tubig sa may talon. Bagamat natakot ay nakita niyang maluha-luha si Irene at para itong palakang lumundag at ibinato ang sarili sa may bintana. Saka ito nawala. Ito na ang naging hudyat ni Lola Yoli na tumakbo palabas nun. Nanginginig-nginig ang paang tinahak ang daan papunta sa Tío Jose ni Lola Gemma at humingi ng tulong. Ikinuwento nito ang nangyari. Naging palaisipan noong una pero lahat sila ay merong naalala sa nakaraan ni Lola Inday. Nakaraan na hindi nila inakalang totoo. May kanya-kanya na umanong pamilya ang Tatay Gomez ni Lola Gemma noon. Pati na ang dalawa pa nitong kapatid. Maliban sa panganay nilang si Irene na noong mga panahon na yon ay wala doon sa isla. Itong si Lola Inday at Lolo Yusio ay kilalang may katapangan noong kapanahunan. Bagamat walang dugong manggagamot o ano, ay naging kasangguni sila ng mga Pinoy noong digmaan. Pero nagkaroon ng haka-haka noon na noong nasa late 40s na nga sila, kung saan naman may kanya-kanya ng buhay ang kanilang mga anak, ay nahawaan umano ng pagkaaswang si Lola Inday. Marami ang nakakita sa kanya na nagbabagong anyo at umabot din ng ilang buwan na nawala ito, na siyang pinagtakpan ng kanyang asawa at sinabing palagi na lamang itong wala dahil kung saan-saan pumupunta. Ganun na lang ang palaging dahilan ni Lolo Yusio. Ilang buwan umanong naging mailap si Lola Inday. Walang lahing aswang sila Lola Gemma Sursat. Sadyang hinawaan o nahawaan lamang umano si Lola Inday noon. Dahil dati din itong tumador at kung saan-saan umiinom. Namatay naman ang issue na ito. Lalo pa at makalipas ang ilang buwan ay balik normal si Lola Inday. Namuhay sila ni Lolo Yusio ng matiwasay at walang ka-issue-issue sa lugar nila. Pero isang beses noon, meron umanong nakita ang Tatay Gomez ni Lola Gemma. Isang pangyayaring isinarile at itinago niya ng napakahabang panahon. Namatay si Lolo Yusio noon dahil nga sa tinambangan umano ito ng kung sinong mga tao o hayop dahil sa kawawa nitong gutay-gutay na katawan. At dahil pangalawa sa nakakatanda at panganay na lalaki, ang Tatay Gomez ang nag-imbestiga. At sa tulong ng kanyang kumparing may koneksyon sa mga may katungkulan ay nakagawa sila ng leads nun. Wala ang ibang tinuturo ang imbestigasyon kundi yung huling nakabangayan umano ng kanyang Tatay Yusio. Nang masabi niya ito sa kanyang Nanay Inday, ay kitang-kita niya umano ang panggagalaiti nito. Mabuti na lamang umano at nasabi ito ng Tatay Gomez niya ng palihim dahil hindi pa naman siya sigurado. Pero itong kanyang Nanay Inday ay talagang nakapagsalita ng, "Kaya pala yung amoy ng bangkay ng tatay mo, pamilyar. Kaamoy pala ng damuhong mga yon." Ang mga nasasabing pumatay umano sa Lolo Yusio
ay ang isa sa kumpare nitong nasasangkot sa mga iligal na negosyo. Huling nakaalitan kasi ito ng lolo Yusyo niya, tapos ay nagpang-abot sila. Ang malala ay naging amano sa amano umano ang pag-aaway nila, kaya walang kalaban-laban itong kumpare niya. Napahiya ito, kaya siguro tinambangan na lamang ang ama ni Tatay Gomez doon. Magmula nang malaman ni Lola Inday ang kung sino ang posibleng pumatay sa kanyang asawa, dito na umano tila nag-iba ang aura ni Lola. Hindi na ito mapakali. Tila ba nanginginig at nagva-vibrate ang katawan nito. Pinakiramdaman ito ni Tatay Gomez doon. Hanggang sa isang gabi, matapos ang libing at wala ng mga tao sa bahay nito, pansamantala namang doon muna na malagi ang Tatay Gomez ni Lola. At siya nga, nakita niyang lumundag ang kanyang ina sa bintana. Hahabulin niya pa sana ito ng tawag, pero pagkasilip niya sa bintana ay hindi na si Lola Inday ang nakita niya, kundi isang halimaw na tumatakbo ng napakabilis nun. Pero ang kasuotan nito ay suot ng kanyang ina noong gabi ding yon. Makalipas lamang ang ilang araw, Sir Seth, 3 bangkay ang natagpuan. Kabilang na dito ang katawan ng kumpare ni Lolo Yusyo, ang pinaghinalaang pumatay sa kanya. Kung ano ang nangyari sa katawan ni Lolo Yusyo ay tila ganun din ang nangyari sa katawan ng kumpare niya. Magmula noon ay hindi na umimik ang Tatay Gomez ni Lola. Hindi man lamang nalaman ng mga kapatid niya o ibang kaanak kung ano ang koneksyon ng pagkamatay ng kumpare ni Lolo Yusyo sa pagkamatay din mismo nito. Tinago-tago ito ng Tatay Gomez at halos makalimutan na magmula ng insidenteng yon. Wala nang naulit. Tahimik na ang buhay ng kanyang ina. At makalipas nga ang ilang buwan ay siyang paglipat naman ng kanyang kapatid na si Irene sa lupain ng kanyang ina para magsilbing kasama nito hanggang tumanda. Ang kakaiba lamang noon, di ba nga, sa unang bahagi ay nasabi ko na pinaghukay sila Lola Gemma ng mga luya doon sa may bakuran ni Tia Irene. Kasi ganito yon, Sir Seth. Napapaligiran ng mga pangontra sa aswang ang bahay ng tiyahin niya noong mga panahon na yon. Pero magmula nga din ang nagkasakit ang tiyahin nilang ito, unti-unti din nilang napansin, lalong-lalo na si Tio Jose, na nagkandawalaan na yung mga ganong tanim. May hinukay, may sinunog, may sinira. Ilang araw nilang hinintay si Irene na bumalik, pero tila ba naging mailap ito at parang alam na natunugan na ang nangyayari sa kanya noon. Hindi makapaniwala maging ang Tio Jose ni Lola, dahil talagang parang normal na sinat lamang ang nakikita nila dito sa pinsan. Hindi niya naman aakalain na magiging aswang ito. Naghalugog na sila. Hinanap nila ang lugar na dapat hanapan. Kahit sana bangkay lamang ng kanilang Lola Inday o ni Irene, gawa ng tanggap na nila kung may namatay man ang isa sa mga yon. Gusto lamang makahanap ng kasagutan ng ama ni Lola Gemma kung anong nangyayari, pero gusto sana nilang panatilihin kahit papano na mananatiling sikreto ito ng pamilya. Dahil talagang alam mo naman, may mga taong sadyang mapanghusga. Kahit na iisa lamang ang aswang sa pamilya, ay talagang katatakutan ng buong angkan. Nagdaan ang mga araw na ganoon ang nangyayari. Maraming palaisipan, maraming siguro. Bakit nawawala si Lola Inday?
bakit nagkandawalaan ng mga karanasan sa aswang sa lugar nila at tumigil ang pangbibiktima sa lugar na yon. Paano at bakit naging aswang si Irene? Alam kong malikot ang ating mga isipan, mga kagiliw. Tingnan natin kung ano ang magiging kasagutan sa susunod na kabanata.